Morning mga ka-viewers. Ayan po. Welcome back po sa aming channel. Isang araw sa lahat. Magandang weekend sa lahat. Namalengke lang po kami ng konti. Kasi namili kami ng pang nilaga. Luto tayong nilaga. Ay, nilagang buto-buto. Masarap yun. May sausawan na patis. Naku po. Taob na naman yung bahaw neto. Bahaw talaga yun. No? So mga ka-viewers, kamusta yung weekend nyo? Kami, dito okay lang. Ayan no, ganda pa ng araw dito sa amin. Simula na yung Malapit na po yung official na summer. Kaso lang, pagdating po ng gabi, medyo malamig. Lalo na yung magsimula ng mga alas 8, ayan, medyo malamig. So, kailangan po meron kayong sweater na bit-bit. Halimbawa, abutin kayo ng gabi sa mga lakad. Kasi, lalo yung mga bata. pag outdoor. Oo, lalo pag outdoor. Kasi medyo malamig sa gabi. Sa Mahangin, madaling, no? oo. Ayun o, ngayon mahangin nga. So, sa madaling araw naman, medyo malamig din, pero pagdating ng mga alas 8, alas 9, okay naman na. So yung mga bata, pagka pumasok ngayon, naka-t-shirt na lang, naka-blouse na lang, yung iba naka-shorts na. Pero kami, syempre naka-sweater kasi gano'n talaga, pag medyo ano pa no, medyo tumatanders eh. Lamigin lang. Lamigin. Oo, ako talaga, ginawin ako eh. Kaya hindi pwedeng wala akong sweater. Kaya dapat talaga sa akin sa warm na lugar. Kasi kahit na konting lamig lang, ewan kong ginawin talaga ako. Dali. Pwesto. Ayan. So yung mga ka-viewers, Yan, kape tayo mga ka-viewers. Yan, si kape. Dadong magkakape na naman. At happy weekend po sa lahat. Pero ako parang hindi happy yung weekend ko. Yan naman. merong nag-comment sa atin. Ewan ko, siguro parang nahalungkat niya yung mga old na mga videos natin. Tapos, siguro nasubaybayan niya. Tapos sabi niya, merong comment. Yung mga comment niya dun sa una, parang hindi naman papansin. Tapos itong isang comment niya na medyo napansin ko. Sabi niya, nasa Canada pero parang walang narating sa buhay. Okay lang. yun yung sabi niya. Inantay ko lang din yung reaction ni Dadong kung ano yung maging reaction niya. So, ayan mga ka-viewers, may mga tao na siguro inoobserbahan nila kung ano yung mga pinapakita namin sa mga videos namin. Bakit? Ano sabi niya? Nasa Canada daw pero parang walang narating sa buhay. Siguro baka kinukumpara niya sa ibang mga Sa ibang nagva-vlog na nakikitang bagong sasakyan, may sariling bahay, hindi. may mga magagarang, alam mo yung kagamitan na mga borloloy or kung ano man. Hindi ko alam kung yun yung ano niya. Kung yan ang basihan niya. Oo. Pero depende na yan sa kanya kung ano ang basis niya na nasabi niya na walang narating sa buhay. Pero para sa akin, napakalaki ang narating natin sa buhay. Malayo na yung narating natin sa buhay. Yes. 'Di ba? Para sa amin po kasi, kung ano man yung nakikita yung simpleng pamumuhay namin, para sa amin, ano na po yun, malaking pagbabago na po yun sa buhay namin. Tama. Kung sa kanya yung basihan, para masabi na yung tao ay may narating sa buhay, baka may magandang bahay, malaking bahay, bagong sasakyan, magandang sasakyan, at alam mo yun, kung manamit or the way nila i-present yung sarili nila is mukhang mayaman. Alam mo yon, kasi sa amin po wala po kayong makikitang ganun dahil ano lang, simple lang buhay namin dito, hindi namin kailangan, kasi wala naman po kaming issue show off ng mga ganung bagay. Hindi po kami mahilig sa mga alahas, mga wala po kaming ganon. So, baka isa yun sa basehan niya para masabi na yung isang tao ay may narating sa buhay. Hindi natin dapat ipaliwanag sa kanya kung yan ang pananaw niya sa atin kasi pero sa atin kasi alam natin kung ano ang
estado natin Noon. noon. Oo, kumpara sa ngayon. Kung may narating man tayo ngayon, hindi natin kailangan ipakita Ipangalandakan, no? Na ito yung narating namin. Ito yung mga naipundar, ito yung mga naitabi namin, ito yung mga naipon namin, 'di ba? Siguro para sa akin, importante is kontento tayo at happy tayo kung saan man tayo ngayon. Yun yung pinaka-importante po sa amin, hindi yung kailangan na meron kaming naipundar na mga mamahaling gamit or ano. Tayo naman makapagpundar tayo ng maliit na bagay. Sa atin, masaya na kami. Ano na yan? Malaking achievement na para sa amin pressure yun. na sa atin yun. Oo. Yung ganon. Baka kasi itong si Kabayan, ewan ko ba, Hindi, baka mataas lang yung mataas standard yung ng standard, Kabayan. oo. Baka may na ano siya, yung expectation niya na dahil once nandito na tayo, andun ka sa Canada o saang panig ka man ng mundo, nasa abroad ka, baka iba yung basihan niya na sa standard niya. Pero yun since na tayo naman ay hindi naman ganun, na kailangan natin i-show off, dahil unang-una wala naman kaming dapat wala i-show kami off. pang show off na mga ganong bagay. Yun ang totoo, Kabayan, kaya baka yun lang ang pananaw mo sa buhay mo ng standard na para masabing may narating ka sa buhay is may ipapakita kang may bahay kang maganda, may sasakyan kang maganda, kailangan todo alahas ka, may mga luxury bags. Ako po wala pa kayo makikitang ganon. Hindi po kami ganon. Hindi po kami ganon ka branded na tao or ano. Kung mayroong extra, yes. Oo. Pero sabihin mo na pilitin mo na kahit wala, pipilitin ko na makuha to dahil gusto ko to. Hindi po yun. Tsaka ipakita sa tao na may ganito kami. Hindi po yun. Hindi, pero sa amin po kasi yun nga talaga, importante po sa amin is kontento po kami kung anong meron kami ngayon. Masaya kami sa buhay namin kahit na nakikita nyong wala man kaming masyadong ganap na, alam mo yung pangsosyalan, okay na po kami. Sanay po kami sa buhay na simple lang. Ang importante, ang pagdating namin dito sa Canada ay malaking achievement na yan sa amin. Oo. Yun lang yun. At saka, feeling natin may malayo na yung narating natin. Oo, at saka minsan, makapagpadala kami sa kamag-anak namin, bigay ng mga simpleng bagay, masaya na po kami doon. Makapagpabak sa kanila. Yun, achievement na sa amin yan kasi dati hindi namin na-experience yung mga ganun. So kahit papaano, kami naman po yung paminsan-minsan nagpapa-experience sa kanila ng mga ganung bagay. Hindi man madalas, pero kahit papaano, 'di ba? Kumbaga, nagagawa mo na yung mga ganung bagay na dati ay inaasam-asam mo lang. Ayun. Ano na yan sa amin, achievement na yan sa amin dito, na nandito kami sa Canada. At saka minsanan kapag humingi, nakapag-provide sa kanila. Yun, achievement hindi yan sa amin. Palagi, pero kahit papaano, 'di ba, nakakatulong ka kahit sa maliit na bagay lang. Hindi namin kailangan na kung ano man yung nasa isip mo na achievement na sinasabi, baka nga siguro wala kami dahil hindi mo nakikita sa amin. 'Di ba? Pero yun lang. Dahil mataas yung kanyang standards pagdating sa achievement sa buhay. Oo. Baka yung achievement na sinasabi mo, narating mo na yan. Kaya congrats sa'yo kung ganon. Nandun na siya sa tuktok ng success niya sa buhay. Pero, so, ayun lang naman. Pero paalala ko lang din sa'yo, na kahit nakarating ka na sa achievement mo, kahit pa paano, kung may lumalapit sa'yo, pagbigyan mo. Yun lang yun. baka yun ang wala sa'yo. So, ayun lang po, Kabayan. Yan na. Alam mo, sa totoo lang, hindi, minsan ano na mapapalayo na yung usapan kasi pag ganun eh. Oh, pero relate pa rin doon about sa achievements kasi 'di ba? Para ma-relate mo pa rin naman doon sa yung pagkakaroon ng mga ganyang ari-arian, mga ganyan, 'di ba? Bahay, unang-una dito talaga, bahay. Yung tinitingnan, sabi ko nga. Kasi kung wala kang bahay, parang iniisip talaga nila dito na dahil kagaya natin, ang tagal na nga natin. So, isa yun sa basehan talaga nila na wala kang bahay. Bakit hindi kayo kumukuha ng bahay? So, ibig sabihin, para sa kanila, parang wala kang narating. Hindi mo mailalayo yun dadong sa ganong naman. sa ganong isipin ng tao. Ang sinasabi niya achievement, kasama na doon yung materyal na bagay. Totoo yun. Yun talaga yun. Oo.
Kasi unang-una hindi nila tayo kilala. So ano yung pagbabasehan nila? Yun talaga yun. Dahil nagpa-vlog tayo, no? Hindi nila nakikita na... At saka unang-una, hindi sa sinasabi mo na hindi tayo kilala, isa yon. Oo. Pero ang una talaga dyan sa lahat, hindi nila alam kung saan tayo nanggaling. Tsaka kung anong buhay meron tayo noon. Yes. Nasasabi po namin na yung buhay namin talaga dati is mahirap. Oo. Dati, oo, meron kaming trabaho before kami nagpunta dito. Pero hindi siya ganun kasapat talaga at hindi sobra-sobra para tustusan Pero yung pamilya namin. hindi matustusan sa pangarap ng mga anak na mapag-aral sila ng maganda. Diba? Kaya po kami nakarating din dito. So, yung Pero tipong... kung sabihin mo na kumakain ng 3 beses sa isang araw, makapag-mall, kaya naman namin. Paminsan-minsan. Oo. Kaya naman namin. Pero yung sabihin mo na, mamaya sabihin ng anak mo na ito yung gusto kong course. Hindi mo kayang... Oo, hindi mo kayang ibigay ba sa kanila kasi wala ka. Diba? Kaya po nagpursige si Dadong na makapag-abroad. Dahil nga po, for sure, pag nandun lang din kami sa Pinas, hindi namin maipoprovide yung kahit na college ng mga anak namin. Hindi namin yun matustusan. So, ayan, thankful kami na nakarating kami dito. At least kahit papano, ayun, para sa amin po may narating na kami. Paulit-ulit lang din po namin sinasabi, pero yun po talaga yung totoo. Para lang na malaman ng, ayun, nung nag-comment na yun na para sa amin yung ano lang, na makarating kami dito. Malaking achievement at ano na po yun, malaking success na para sa amin yung ganong bagay. So, ayun lang mga ka-viewers na ano lang, na call lang yung attention ko dun sa comment ng kabayan natin na nang uungkat siya ng old videos namin. Tapos, siguro, baka nasubaybayan niya yung buhay namin na parang walang masyadong kasi pinapakita. Dahil siguro alam niya baka, siguro nagre-rent lang kami at matagal na kami dito. Tingin ko yun yung basehan niya bakit niya nasabi na wala kaming narating. yung siguro nakita niya na mula nung nakarating tayo dito hanggang ngayon, ganun lang tayo. Ganun lang tayo Walang na parang bahay, walang ano. itsura ganun pa din. Mukhang ewan. Pero happy naman po kami sa simpleng buhay. Yun lang naman na importante, 'di ba? Happy ka kahit na simple lang yung buhay mo. At maging kontento kung ano meron. Tsaka alam mo na. Pero kung sabihin mo na matagal na kayo diyan, wala kayong bahay, accepted. Oo, nasabi na natin nung yun yung una din, 'di ba? Nasabi niya nung na iba namang tao yun ang nag-comment noon na ayun nga, wala daw kaming bahay dito. Matagal na daw tayo dito pero wala tayong bahay. Oo naman, ano naman. Aminado naman kami dun. At Hindi naman natin ipagkailayan. oo nga. Aminado naman kami dun. So, Alanganin na. importante. Pwede naman kami mag-pretend na ay hindi, amin ang bahay na to. oo. Kasi sinasabihan kami ng landlord namin nun na dapat kayo yung mag-front pero hindi namin ginawa. Nahiya nga siya Nahiya. masabi na kanya eh. Kaya nga, pwede namin gawin yun. Pero, syempre, doon tayo sa kung anong totoo, diba? Mahirap mag-pretend. Ayan. So, balik tayo. Magkape tayo. Ay, Dadong, may pinamili pala kami. Meron lang po siyang patatas. At lagay na natin yung ating repolyo. Oh. Ayan, mabilis lang po maluto tong repolyo kasi ano siya, yung isang klase, yung flat. Yung parang sa atin na repolyo. So, malambot. Ayan, konting kulo lang. So, ayan, luto na po yung ating nilaga. Ayan, oh. Ayan, off na natin. At let's eat mga ka-viewers.